24 na estudyante sa Virac, Catanduanes ang sumakitang tiyan, nagsuka at nahilo matapos sa kumain ng bunga ng tuba-tuba. Sa Santa Catalina, Ilocos Sur naman, may 2 menor de edad na sinaktan at pinatalon sa ilog ng mga lalaking biglang nangharang sa kanila sa kalsada. Ang mainit na balitang yan, hatid ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Pauwi na sana mula sa birthday party ang 15 anyos na si Jason, hindi niya tunay na pangalan, kasama ang kaibigan, sakay na motorsiklo. Nang parahin daw sila ng 3 lalaki sa isang tulay sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Walang ano-ano, kwinalyohan daw ng isa sa mga lalaki si Jason. Pinunggos po ako, sabi, apay si kayo dyan bugbugta kanya metay kung. Tapos pinababa kami sa motor. Pinaluhod pa raw sila sa katinadyakan sa ulo. Mabuti na lamang daw at nakasuot sila ng helmet. Pinatalon po kami sa bridge. Sabi, kung hindi kami tatalon, babardin daw po kami. Kabang-kabang po. Dahil yung kalam po namin, mamamatay na kami. Lumangoy papunta sa kabilang bahagi ng ilog si Jason at ang kanyang kaibigan saka humingi ng tulong. Narecover ng pulisya ang motorsiklo sa gilid ng ilog. Inaalam naman ang pagkakakilanlan ng 3 lalaki sa tulong ng mga CCTV sa lugar. Dahil ang sabi ng mga bata, allegedly parang may bubunutin daw na parang allegedly parang baril sa likod pero hindi naman nakita. Pero ang sabi daw, kung ano gusto nyo, barilin namin kayo, ganun daw. So pwede natin silang kasuhan ng grave threat saka malicious mischief para dun sa pagkasira ng motor nila. Nasa 24 na estudyante sa Virac, Catanduanes ang nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagkahilo. Nakaranas din ng sintomas ang 2 magulang. Kumain sila ng tuba-tuba, galing sila sa eskwelahan, sa school. Tapos, yung isang bata, umuwi na. Nangyari yun. Pagdating doon sa bahay, parang tutumba na siya. Dating po ng anak ko yun na. Di man po siya nagsabi na nakakain po siya noon. Ako na lang po nagpahisuka po siya. Na-ospital ang ilan sa mga biktima. Dahil sa insidente, nagsasagawa na ng information campaign ang Virac Rural Health Unit. Ayon sa kanila, gamit bilang herbal medicine ang dahon ng tuba-tuba pero hindi raw kinakain ang bunga nito. Talagang marami yung nakain mo and then lumala yung epekto katulad nitong abdominal pain, vomiting and so mabuti nga at diretso naman naagapan itong mga bata at nadala sa hospital. So nalapatan sila ng kaukulang lunas. Nasuspindi ang klase sa isang high school sa Santa Ilocos Sur matapos magkaroon ng sintomas ang nasa 11 estudyante. Kabilang sa kanila si Jenny, di niya tunay na pangalan, na sumakit daw ang tiyan at nagsuka matapos umanong may makitang kakaiba sa loob ng kanilang silid-aralan. Yung mata niya po na black po. Yung ulo niya po tagudo po. Umiyak po ako. Tapos di ko na po alam ginagawa ko. Tijiplasan man ti, ranchon man ti, nakakita kanya na nga nakaidan man. Nga adote mang tengtengel kanya naman. Nakalamlami is nga magsisikil di bagi na ma'am. Arigan din na kahit ti mapanaglasar arigan ma'am. Kaya ta pausumula ti pampanunutan ma'am. Ayon sa isang psychologist, posibleng mass hysteria o collective psychogenic illness ang nangyari kung saan nakaranas ng sintomas sa mga estudyante dahil sa matinding emosyon, tension o stress. So meron din tayong tinatawag na emotional contagion. Ibig sabihin, yung matinding emosyon, pwede niyang mahawaan yung ibang tao na kung saan itong mga taong ito ay vulnerable or yung madaling ma-stress or madaling matakot. Pwedeng epekto raw ito ng pagod, gutom, puyat o stress sa pag-aaral. Kaya't mahalaga raw ang psychological first aid, counseling at stress debriefing. Tumanggi mabigay ng pahayag sa GMA Regional TV ang school principal. Magbabalik eskwela ang mga estudyante sa August 27. Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Taong Quezon naman, bistadong peke ang mga dalang dokumento ng isang truck para sa karga nitong 70 buhay na baboy.
Ayon sa pulisya, pinahinto sa checkpoint ang truck na patungong Bulacan bilang bahagi ng inspeksyon kontra African Swine Fever o ASF. Ang control number sa dokumento wala raw sa records na hawak ng mga otoridad. Sa gitna ng inspeksyon, tumakas ang driver dala ang truck. Patuloy na tinutugis ang pumuslit na driver na maharap sa kaukulang reklamo. Ni-raid ang isang palapag ng gusali sa Parañaque na umano'y scam hub na sangkot sa crypto investment at love scam. Ang ilang empleyado may reklamo rin tungkol sa hindi umano makataong pamamalakad. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng pulisya ang 9th floor ng gusaling ito sa Parañaque. Mahigit isang buwan daw minanmanan ng Regional Intelligence Division ng NCRPO ang sabi nitong scam hub na tenant dito sa gusali. Ang pangunahing target ng search warrant ay yung electronic data na makikita rito sa mga computer. Ngayon kung makikita ninyo, napakaraming computer. At dahil pinoproseso pa yung operasyon na ito, nandito pa rin yung mga empleyado na naka-assign dito sa mga computer. At itong silid na to, isa lang ito sa napakaraming silid na nandito sa palapag na ito. Ayon sa mga otoridad, sari-saring digital na pambubudol ang isinasagawa sa bawat silid ng opisinang ito na isa raw hindi lisensyadong pogo ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Karaniwan daw crypto investment scam. Ipinaliwanag ng isang empleyado ang modus nila kung paano kunin ang loob ng mga target na biktima. Pag nag-invest sila, ano lang po, papapasukin lang po namin sila ulit ng pera. Hindi sila nakaka-withdraw. Every time po na uwi ako, tas makikita ko pamilya ko, what if kami yun, ganun. Kailangan lang po talaga dala ng pangangailangan. Meron ding love scam. Sa mga computer screen ng mga empleyado, nakatala ang edad at civil status ng mga biktima sa messaging apps. May script na sinusunod para mapalagay ang loob ng biktima at magbigay ng pera. Ayon sa isa pang empleyado na nakausap ng GMA Integrated News, mga Pilipino at Banyaga ang nagpapatakbo ng umano'y scam hub. Pera ang panghikayat ng mga recruiter, pero mismong mga empleyado may reklamo rin laban sa kumpanya. Hindi raw makatao ang pamamalakad ng pamunuan. May nag-i-explain po sa amin na isang recruiter na tas ini-explain po sa amin yun. And then yung nangyayari po, papanguha po kami ng malaking sahod daw. Pero kapag may nagawa po kaming mali o isang pagkakamali lang, ipe-penalty, babawas daw, ikakaltas daw po yung sahod. Parang kinukuha lang po namin yung information, like pangalan, tapos age, ganun lang. Then, after nun, pinapasa po namin sa pinaka-main. Humigit kumulang 400 empleyado ang ipoproseso ng pulisya sa umano'y scam hub na ito. Tumanggi muna magbigay ng panayam ang pulisya dahil patuloy ang operasyon. Tukoy na rin daw ng mga otoridad kung sino ang may-ari ng gusali. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang panig. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natapos sa joint third place si Pinoy pole vaulter E.G. Obiena sa sinilayang kompetisyon sa Switzerland. Sa Luzon leg ng Diamond League, pinakamataas na na-clear ni E.G. ang 5.82 meters. Kasama niya sa third place ang pole vaulters ng Norway at Australia. Panalo naman dyan ang Swedish pole vaulter na si Armand Duplantis matapos i-clear ang 6.15 meters na bagong meet record. Sa kasalukuyan, world number 3 si E.J. sa rankings ng men's pole vault. Ito ang una niyang kompetisyon matapos ang Paris Olympics. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.